Showbiz Fanatics, tahanang pinakamasaya, abay may bagong pasabog at may bagong ginagamit, no? At bagong plano ngayon 2024 na taliwas sa kanilang naging desisyon ng korte. Ang lahat na yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, ay nais ko po muna magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers, and legit Dover cards po natin. Thank you so much. And for today's video, ito na nga, no, matapos pong tawagin ng kabilang kampo ang atin pong ang korte na depektibo daw di umano ang kanilang naging desisyon ng TAPE at GMA, no? At sinabi pa nito isang sa mga pro TAPE na ang TBJ or ang TAPE Incorporated at GMA ay re-rest back na nga daw di umano dito po sa kanila pong kanilang sa kaso at sa pagkapanalo po ng TBJ. Sabi po ng isang post, dahil sa depektibong desisyon ng korte, TAPE at GMA re-rest back na. Re-rest back kami, hindi pa tapos ang laban. Kami ay titindig sa tama. Wow! Yan ang madaling pahayag ng mga supporters ng TAPE Incorporated at GMA Network Incorporated. Kaugnay sa desisyon ng Marikina RTC sa kasong inihain ng TBJ Production ng copyright infringement kilaban sa TAPE Incorporated at GMA Network Incorporated. Alam mo, isa lang pinagtatakang ko rito. Sabi niya, na titindig daw silang mga supporters. Ilan ba sila? Sa pagkakaalam ko, 4 ata sila. 4 po yung mga supporters kasi 4 yung defenders eh. 'Di ba? Si Procnoy, si Ted, si Bespil, tsaka may isa pang may isa pang ugok eh. And kasabay ng pagkanyang post, eto pa sabi niya, depektibo daw ang desisyon. Kung tatanungin naman ang Corporate Legal Counsel ng parehong TAPE Incorporated at GMA Network Incorporated, ayon sa Corporate Legal Counsel at spokesperson ng TAPE Incorporated na si Attorney Maggie Abraham Garduque, nabasa namin ang buong desisyong ipinataw nitong December 22, 2023 na inilabas ngayong Enero. Ikinabahala namin at iba pang mga abogado ang desisyon kumatig sa trademark ownership, trademark infringement at cancellation ng trademark. Gayon, ang kasong inihain laban sa amin ay para lamang sa copyright infringement. Hindi ito katanggap-tanggap, lalo na ang kaso sa trademark ay nakabinbin at nakapila pa sa Bureau of Legal Affairs ng IPO Philippines. Dahil dito, iaapila at gagawin namin lahat ng legal remedies para makaproteksyonan ang karapatan ng aming kliyente. Wow! And katulad nga sinabi niya dito, sabi niya pa, hindi na idinetalye ng mga abogado ng TAPE Incorporated at GMA Network Inc. ang susunod na hakbang, ngunit tinitiyak naman nila na dahil sa depektibong desisyon ng Marikina RTC ay may lumakas at tumatag ang kanilang laban. Matatandaan, alam na umano ng kampo ng TBJ sa pamamagitan ng pahayag ng abogado nito last December 2023 sa panayam ng Abante Online TV na si Attorney Buko kung kailan lalabas ang desisyon ng Marikina RTC at tumugma nga ang kanyang mga pahayag at naging pabor sa kanila ang desisyon ng nasabing hukuman. Nabanggit din ng TV host na si Joey De Leon ang mangyayaring bubulaga bago sumapit ang araw ng Enero 6, 2024. Nagkataon lang kaya ang mga ito o may kinalaman sila sa naging desisyon ng Marikina RTC? Yan ang umuugong na tanong ng karamihan sa isang depektibong desisyon. Wow. So, ibig sabihin, talagang dun sa decision po ng court is pinaghihinalaan nila na something is, they smell something fishy, parang ganon no? Parang, porkit ba hindi pumabor sa inyo ang korte, sinasabi na po nila na depektibo daw ang naging desisyon. Pero kung pumabor sa kanilang korte, sasabihin nila fair and square. Gano'n naman talaga diba? Pero sa ngayon, ang pinakamagandang ginagawa nila ngayon, hindi na nila ginagamit ng live. Sa live nila yung YouTube channel. Pero nananatili pa rin nandun pa rin. Kasi possible yan na kung ayaw na nilang ibalik yan sa TBJ, pwede na nilang burahin yan, diba? So, kasi kung ang Facebook page po ng Itbulaga is naglaho na, baga parang binura na rin siguro ito ni Miss Jenny Perry dahil kanya naman talaga yun eh. Mamaya maagaw pa ng kalaban mas magandang wala nang makinabang. So this time, ito na nga, nung binisita natin yung YouTube channel po ng Itbulaga, ay nananatiling intact pa din yung mga old videos and
mga makikita natin na nagawa nila noon pa mula nung na-create nila itong YouTube channel ng Itbulaga na mayroong 5.2 million subscribers, no? And nakita rin natin dito yung mga old videos po nila and yung mga new videos. Pero ang good news, ayun na nga, hindi na nila ginagamit ito sa kanilang pagla-live. Gumawa po sila ng panibago nilang YouTube channel na meron pong ang title po is Tahanang Pinakamasara. Tahanang Pinasara, Tahanang Pinakamasaya. Yun po yung title ng kanilang YouTube channel. And as of now ay nananatili pa rin pong intact ang lahat, ano? Pero ang tanong lang po talaga natin dyan is sinabi nga po nila, nakakapagtaka lang, 'di ba, na hindi sila ganun parang sinasabi kasi nila na bakit daw ganun na biglaan na lahat ng mga i-final biglang may sagot na. Ang haba-haba na po ng pinagdaanan ng kaso. So paano po nila masasabi na talagang may something fishy doon, 'di ba? Kaya nagki-create na lang talaga sila ng ng bagay na ewan. Ayan. So ito yung pinakabago nilang YouTube channel, Tahanang Pinakamasaya. Tahanang Pinakamasaya na may 19 subscribers at isang video. Yan, so ginamit na po nila yan sa kanilang sa kanilang pagla-live. Pero alam ko pag 19 subscribers, not unless nagagamit sila ng ibang app, makakapag-live po sila dyan. So, kayo po, ano po ang inyong saloobin patungkol dito? Comment down below. And bago tayo magtapos, syempre magbasa tayo ng ilan sa mga komento ninyo patungkol sa last update po natin. Unahin natin ang komento mula kay Esila. Alam nilang matatalo ang tape, kaya nga kinuha agad yung showtime sa GTV. Hello, it's showtime na yan. 1 month tanning dyan sa Tahanang Pinasara. Yan, true. Dahil, alam nyo po, kahit naman anong gawin po nila kasi ang talagang alam natin, historical kasi yan Hindi kasi nila mabubura yan kahit ano pong gawin nila. Sabi ni po ni Josie Neri, tahanang pinakasyunga o tahanang nakatape. Ang ganda nun Ang nagsusulso siguro ay si Garduque. Siyempre kikita siya kahit alam niyang di sila mananalo sa apela nila. Yun ang sabi ni Mr. Noel Dutong, no? Totoo naman kasi si Miss Amagi Abraham ang yumayaman dahil po bayad And Miss Jenny De Jucos, pati yung mga host nakikisawsaw na rin sa issue kahit wala naman silang kinalaman. Binastos pa nilang TVJ, mga di pa nga sikat. Kung makapaglait, akala mo daming narating sa buhay. At di pa nga sikat, mga sikat palaos at palubog na ang mga karir. Ayan, tuloy. Nagagalit tuloy si Miss Jenny De Jucos dahil po sa mga pinagagagawa ng mga host na ito. Kahit naman sino talaga manggigigil kapag ganyan po yung mga klase ng host, no, na meron ang mga to. At talagang masasabi mo talaga na deserve po nila na kung ano man yung mga pambabash na nararanasan po nila ngayon. And Miss D098 said, I'm not GMA fan. Walang magagawa ang station kundi ipalabas ang Tape Inc. Itbulaga, dahil dati nakakontrata sila sa Black Timer noon, time show. Sumunod lang sila sa kontrata. True. Yun po yung sinasabi po dito na hindi raw sila GMA fan. Wala daw magagawa ang stasyon kung ipapalabas ng Tape Inc. Itbulaga dati dahil nakakontrata sila. Actually, hindi po yan pwedeng hindi pwede siyang idahilan Kailangan, hindi porket nagbabayad lang yun ng kanilang Black Time Agreement, wala ka nang pakialam kung anong ilalabas nila doon, 'di ba? Sabi naman po Miss Maria Marriage Pila, nagpalit na rin kayo ng title. Palitan na rin ninyo si Paulo Contis. Kaya ayaw ko manood at sa mga kaibigan ko sa inyong show ay dahil ayaw namin kay Contis. O loko. So, isa rin yan sa mga dahilan, na talagang isinisigaw ng marami. Makapag-establish na sila ng panibagong titulo. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone.